Ang daming kumakalat ngayon ng mga bali-balita sa internet, sa YouTube, sa Facebook, para wag nang matuloy yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Pero walang makakapigil dyan. Tuloy na tuloy yan. Kahit ano pang sabihin ninyo, buo na yung pasya na sa January 13 magkakaisa. May mga nagsasabi pa na mayroon daw hahalo na ibang grupo para masira yung kaisahan. May nagsasabi may virus daw. Ipinagpanata ng buong iglesia yung gagawing malaking gawain. Lahat po ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ipinagpapanata yan. Pinaghahandaan. Hindi yan basta-basta gagawin ng biglaan. Yan po ay pinaghahandaan. Kaya yung mga nagsasabi na hindi raw maiwasan na mayroong sasama na ibang grupo para manggulo, madali lang matrace up yun. Tatanungin lang yun, anong kapisanan mo, kailan ka nabautismuhan, sinong nagdoktrina sa'yo, anong distrito mo, anong lokal mo, ikaw ba ay binhi, ikaw ba ay PNP, ikaw ba ay buklod, alam ng mga kapatid yan. Kaya kung mayroong manggugulo sa araw na iyon, i-interviewin yun. Pag hindi nasagot yung mga tanong, ibibigay yan sa mga kinaukulan. At sa lahat ng mga kapatid, mayroong palatandaan. Nakakasa na sa buong Pilipinas yung iba't ibang dako. Iba't ibang dako. Magdarausan, hindi isang dako. Alam ng pamahalaan yan, alam ng gobyerno, iba't ibang dako. Kaya kung mayroong manggugulo man, hindi yun kapatid. Yung nagsasabi na mayroon daw virus. What? Para lang kaunti yung sasama. Ay naku po. Hindi po totoo yun. Solido yung pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung gagawing pisrali, hindi kailangan magsisigaw doon ng mga pangalan. Kung sino-sinong politiko. Alam ng mga ganyan, politiko, kung gaano kasulit, lalo ngayon, itong taong ito mayroong eleksyon. Kaya, alam na alam yan ng mga politiko. At ito, liliwanagin ko lang, hindi para sumikat ang iglesia. Kaya ginagawa yung mga ganyang pagkakaisa. May layunin ang pangangasiwa, ang pamamahala. Ano ba ang layunin nila? Magkaisa. Dati, unit team, ngayon, hiwalay na. Kaya, tuloy na yun. Walang makakahadlang.